Amoy Bimubong itan. kalawang. Hindi, mas masangsang pa Pagkatiyos doon. bagay si Amoy ito ng Pachamate, bakal na bibimong nababad kakise. sa ulan, humalo sa matapang na amoy ng antiseptic, at pawis ng daan-daang tao na nagsisiksikan sa masikip na pasilyo. Pero higit sa lahat, nangingibabaw ang amoy ng dugo. Sariwa, mainit, at nakadikit sa balat ni Michelle Santos na parang pangalawang saplot. Nakatayo siya sa gitna ng emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang kanyang murang asul na blusa ay naging kulay ube na dahil sa mantsa ng dugo. Dugo na hindi sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa mga ito. Tila ba hindi niya makilala ang sariling mga palad. Ang ingay sa paligid ay nakabibingi. Sigaw ng mga nurse na naghahanap ng eye strip. Iyak ng isang sanggol sa kabilang bed at ang garalgal na paghinga ng mga pasyenteng nag-aagaw buhay sa mga stretcher na kalawangin ng mga gulong. Sa labas, humahampas ang malakas na ulan at hangin ng bagyo sa bintanang may rihas. Tila gustong pasukin ang loob ng ospital para hugasan ang lahat ng dumi at kasalanan. Nurse, kailangan namin ng oxygen dito sa bed 4. Bilisan nyo! Sigaw ng isang resident doctor na halatang kulang sa tulog. Ang puting coat niya ay gusot-gusot na. Napalunok si Michelle. Ang lalamunan niya ay tuyo at masakit. Parang nilunok niya ang lahat ng alikabok ng Maynila. Ang dugong nasa damit niya ay kay Mang Andres, ang matandang janitor ng St. Augustine Academy. Nakita niya kung paano ito binugbog sa eskinita, kung paano tumama ang bakal na tubo sa tagiliran nito. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo gamit ang sarili niyang scarf habang hinihintay ang ambulance na inabot ng siyam-siyam bago dumating. Ngayon, nasa likod ng kurtinang asul ang matanda at hindi alam ni Michelle kung humihinga pa ito. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Sa isang sulok ng waiting area, nakaupo sa sahig na tilled, pero basag-basag ay si Leo. Ang 14 na taong gulang na batang lalaki ay nakataas ang mga tuhod. Yakap ang sarili. Basang-basa ang suot nitong oversized na t-shirt na may butas sa balikat. Ang buhok niya ay magulo at tumutulo pa ang tubig ulan sa kanyang pisngi. Pero hindi siya umiiyak. Iba ang ekspresyon ni Leo. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay puno ng kuryosidad at talino, ngayon ay blangko. Walang laman, parang isang black hole na humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Mahigpit ang hawak ni Leo sa isang bagay. Isang piraso ng papel na sunog ang mga gilid. Nangingitim ang kanyang mga daliri sa abo. Ito na lang ang natira sa sulat na pilit inabot ni Mang Andres bago nawala ng malay. Tinitigan ni Michelle ang bata. Gusto niya itong lapitan, yakapin, sabihing magiging maayos ang lahat, pero alam niyang kasinungalingan yon. Sa mundong ginagalawan nila, ang pangako ng ayos ay para lang sa mga may pera. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang amoy ng antiseptic at dugo ay biglang nasapawan ng isang pamilyar at mamahaling pabango. Amoy, lavender, at cold cash. Napapitlag si Michelle. Kilala niya ang amoy na yon. Naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Isang primal instinct na nagsasabing may predator na nakapasok sa loob. Mula sa pintuan ng ear, naglalakad papalapit si Patricia de Leon. Hindi nababagay ang babaeng ito sa ganitong lugar. Suot niya ay isang tailored cream suit na walang bahid ng dumi o talsik ng ulan kahit na bumabagyo sa labas. Ang kanyang heels ay tumutunog ng matalas sa sahig. Click, click, click. Isang metronom ng paparating na panganib. Siya ang pamangkin ni Arturo de Leon, ang may-ari ng St. Augustine Academy at ang head legal counsel ng pamilya. Tumigil si Patricia sa harap ni Michelle. Tiningnan niya ang duguang damit ng guro na parang tumitingin siya sa isang ipis na naapakan sa mall. Walang habag, walang awa. Ang mukha niya ay kalmado, halos bored. Mrs. Santos, bati ni Patricia. Ang boses niya ay malambot pero malamig.
parang yelo na dumudulas sa balat. Mukhang naging abala ang gabi mo. Anong ginagawa mo dito? Garalgal na tanong ni Michelle. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Kayo ang may gawa nito kay Mang Andres. Ngumiti ng tipid si Patricia. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng kaunti, sapat lang para maamoy ni Michelle ang mamahaling minto sa hininga nito. Isang aksidente ang nangyari, Michelle. Huwag tayong gumawa ng mga kwentong kutsero, bulong ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Leo na nasa sulok na ngayon ay nakatingin na rin sa kanila ng matalim. Ibinalik ni Patricia ang tingin kay Michelle. Pero nandito ako para magbigay ng friendly advice. Yumuko si Patricia at inilapit ang bibig sa tenga ni Michelle. Ang bawat salita ay binigkas niya ng dahan-dahan. Parang tinutusok ng karayom ang utak ni Michelle. Ang matandang yan. Siya ay isang babala. Isang variable part na tinanggal namin sa equation. Huminto sandali si Patricia, pinadama ang bigat ng katahimikan. Kung ang maso, yung code sa likod ng lumang ID na hawak ng batang yan, ay lumabas sa publiko, well, sabihin na lang nating hindi lang matatandang janitor ang naaksidente sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Ang puso niya ay kumabog ng napakalakas sa kanyang dibdib. Lalo na ang mga batang babae na naiiwan mag-isa sa bahay habang ang nanay nila ay nagpapakabayani. Dagdag ni Patricia. Kamusta na nga pala si Aya? Mabilis pa naman tumaas ang baha sa lugar niyo. Mahirap kumuha ng rescue. Yeah. Ang pangalan ng anak niya ay parang bombang sumabog sa isip ni Michelle. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Nawala ang ingay ng ospital. Ang tanging naririnig niya ay ang vector ng banta ni Patricia na tumatarak sa puso niya. Bago pa makasagot si Michelle, tumalikod na si Patricia. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Ms. Santos. Madulas ang daan. At sa isang click ng kanyang takong, naglakad na ito palayo, iniiwan si Michelle na nanginginig sa takot at galit. Aya, bulong ni Michelle. Dali-dali niyang nilapitan si Leo. Hinawakan niya ito sa balikat. Ang kalamnan ng bata ay matigas. Tensyonado. Leo, kailangan nating umalis. Ngayon na. Kailangan kong makita si Aya. Tumayo si Leo nang walang salita. Isinilid niya ang sunog na papel sa bulsa ng kanyang basang shorts. Ang tingin niya ay nakapako sa pintuang nilabasan ni Patricia. Sa isip ng batang henyo, hindi lang takot ang naroon. Nag-uumpisa nang bumuo ng mga kalkulasyon. Ang trajectory ng banta, ang magnitude ng panganib. Tumakbo sila palabas ng ospital, sumalubong sa kanila ang malakas na ulan ng Maynila. Habang tumatakbo si Michelle sa bahaang kalsada ng Taft Avenue, hila-hila si Leo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay nagbabalik ng mga alaala. Ang kasalukuyan ay humahalo sa nakaraan. Ang kidlat na gumuguhit sa langit ay nagiging flash ng ilaw sa silid-aralan ng St. Augustine Academy. 48 oras na ang nakakaraan. Flashback. 48 oras ang nakaraan. Ang St. Augustine Academy ay parang isang palasyo sa gitna ng dumi. Air-conditioned ang bawat kwarto, makintab ang mga sahig, at ang mga estudyante ay amoy, baby powder, at bagong labang uniforme. Si Michelle ay nasa gitna ng pagtuturo ng physics sa grade 10 honors class. Nagsusulat siya sa whiteboard ng formula para sa projectile motion. Kasi sa white suvu ay sits po ang frak morisa. Tugi Tudor. Okay, class, sabi ni Michelle, nakangiti. Kung ihahagis natin ang bola sa anggulong 45 degrees, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Arturo de Leon, ang may-ari ng eskwelahan, kasama ang ilang board members. Mayabang ang lakad ni Arturo. Ang tiyan ay halos pumutok sa butones ng kanyang barong Tagalog. Sa likod niya, nakasunod si Leo, ang iskolar na anak ng labandera, nakayuko, suot ang luma at naninilaw na uniforme na bigay lang ng charity. Mrs. Santos, boses ni Arturo ay parang kulog. Itong batang ito, nahuli namin sa library, nagnanakaw ng libro. Hindi po ako nagnanakaw.
Mahinang sabi ni Leo, pero may diin. Binabasa ko lang po. Mali kasi yung nasa textbook. Nagtawanan ng mga kaklase niyang mayayaman. Si Jax, ang apo ni Arturo na nasa likod, ay bumungis-ngis. Hala, ang genius ng squatter o. Mali. Tumaas ang kilay ni Arturo. Ikaw, na anak ng nobody, sasabihing mali ang librong ini-import pa natin mula sa Amerika? Lumapit si Leo sa whiteboard. Hindi pinansin ni Michelle ang protocol, hinayaan niya ang bata. Kinuha ni Leo ang marker. Sa tabi ng formula ni Michelle, nagsulat siya ng mabilis. Ang mga numero at simbolo ay lumalabas sa kamay niya na parang musika. Sir, sabi ni Leo, hindi tumitingin kay Arturo. Tinuro niya ang solusyon sa board. Yung coefficient of friction sa example sa libro, hindi kinonsider ang air resistance sa ganitong velocity. Sa bilis na ito, masusunog ang A projectile bago pa tumama sa lupa. Ang textbook ay nag-a-assume ng vacuum, pero nasa Maynila tayo. Ang hangin dito ay mabigat. Natahimik ang klase. Tiningnan ni Michelle ang board. Tama ang bata. Hindi lang tama, brilliant tomtos. Pero namula ang mukha ni Arturo. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa physics. Tungkol ito sa kapangyarihan. Isang batang galing sa slums ang nagpapahiya sa kanya sa harap ng mga bisita. Lumayas ka dito, sigaw ni Arturo. Hinampas niya ang mesa. At ikaw, Miss Santos, hinahayaan mong bastusin ng basurang ito ang institusyon ko? You are fired. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka kasama ng batang yan. Habang naglalakad sila palabas ng gate ng eskwelahan, bit-bit ang kahon ng kanyang gamit, doon lumapit si Mang Andres. Ang matandang janitor ay laging nakayuko, laging tahimik. Pero noong hapong iyon, hinawakan niya sa braso si Michelle. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Ma'am Michelle, bulong ni Andres, nanginginig. Si Leo, ang nanay niya, si Luz Biminda. May alam ako, yung tulay na bumagsak noon, hindi yun aksidente, tinipid nila ang bakal. May ebidensya si Luz, tinago niya bago siya nawala. May inabot siyang kapirasong papel kay Michelle, pero bago pa niya makuha, may humintong itim na van. Hinila si Mang Andres ng mga lalaking nakamaskara. Nabitawan ni Andres ang papel at ang tanging nakuha ni Leo ay ang kalahating nasunog na parte nito nang mahulog ito sa may drainage na may baga ng sigarilyo. And flashback. Aya, sigaw ni Michelle habang kinakatok ang pinto ng kanilang maliit na apartment sa Tondo. Ang baha ay hanggang tuhod na. Ang tubig ay maitim at mabaho, halo-halong basura ang lumulutang. Plastic bottles, styrofoam, patay na daga. Walang sumasagot. Sus Mariosep, Aya, buksan mo ang pinto. Iinikot ni Michelle ang susi. Halos mabali ito sa sobrang pagmamadali. Bumukas ang pinto. Madilim sa loob. Walang kuryente. Ang tanging liwanag ay galing sa kidlat sa labas. Mama? Isang maliit na boses ang narinig mula sa sulok. Nakahinga ng maluwag si Michelle. Nakaupo si Aya sa ibabaw ng mesa para hindi maabot ng tubig na pumapasok sa ilalim ng pinto. Yakap-yakap nito ang lumang manyika. Diyos ko anak, lumusong si Michelle sa tubig baha sa loob ng bahay at niyakap ng mahigpit ang anak. Basang-basa si Michelle at amoy ospital. Pero hindi ininda ni Aya. Yumakap ito ng mahigpit. Si Leo ay pumasok na rin. Sinasarado ang pinto at nilalagyan ng harang na silya. May nagbigay po nito, ma, sabi ni Aya. Iniaabot ang isang brown na envelope. Sabi nung mama kanina, sayo daw. Kinuha ni Michelle ang sobre. Mabigat ito. Binuksan niya ito sa tapat ng kandilang nakatirik sa mesa. Isang legal document. Petition for custody. Nakasulat doon na si Michelle Santos ay financially incapable at negligent at ang Department of Social Welfare sa utos ng isang anonymous concerned citizen ay kukunin si Aya para ilagay sa foster care. Sa likod ng dokumento, may nakaklip na plane ticket. One way, papuntang probinsya ng Samar para sa kanya. Bukas ang flight.
Napaupo si Michelle sa silya. Nanginginig ang mga tuhod niya. Ito na ang banta ni Patricia. Hindi lang pananakot. Totoo ito. May kapangyarihan silang wasakin ang buhay niya sa isang pitik lang ng daliri. Wala siyang pera panglaban sa korte. Wala siyang trabaho. At ngayon, kukunin nila ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Aya. Hinahaplos ang mukha ng ina. Hindi makasagot si Michelle. Ang pakiramdam niya ay parang nalulunod. Mas malalim pa sa baha sa labas. Gusto niyang tanggapin ang tiket. Gusto niyang tumakas. Ilayo si Aya. Umuwi sa probinsya at magtanim na lang ng kamote. Kalimutan na ang hustisya. Kalimutan na ang katotohanan. Ligtas naman sila doon, di ba? Tumingin siya kay Leo. Inaasahan niyang makikitang umiiyak din ang bata. Nawalan ito ng ina, nawalan ng scholarship, at ngayon ay nakasaksi ng karahasan. Pero nagkamali siya. Nakaupo si Leo sa sahig, sa may tuyong parte ng kwarto. Gamit ang isang piraso ng uling na nakuha niya sa kalan. At sa likod ng lumang kalendaryo, gumuguhit siya. Hindi ito drawing ng bahay o tao, mga linya, mga pana, mga anggulo. Lumapit si Michelle at tiningnan ang ginagawa ng bata. Ito ang crime scene kung saan inatake si Mang Andres. Leo? Tawag ni Michelle. Ang force ng paghampas, ma'am. Bulong ni Leo, hindi tumitingin. Ang boses niya ay monotone, pero mabilis. Base sa bruise sa tagiliran ni Mang Andres at sa angle ng tama. Ang attacker ay left-handed at ang taas niya ay nasa 5'10". Gumuhit si Leo ng isang vector diagram. F impact. Egot delta P and delta Tilo. At yung van, patuloy ni Leo, narinig ko ang makina. Diesel engine, luma, may knocking sound sa piston, yung frequency ng tunog, low pitch. Hindi yun standard na van ng security ng St. Augustine. Iba yon? Tinitigan ni Michelle ang bata. Sa gitna ng trahedya, sa gitna ng gutom at takot, ang utak ni Leo ay gumagana pa rin ng may perpektong lohika. Hindi siya nagpapadala sa emosyon. Ginagamit niya ang physics para bigyan ng saysay ang magulong mundo. Doon na-realize ni Michelle ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Ang pagtatanggal sa kanya sa trabaho, ang pananakot, ang tiket pauwi ng probinsya. Hindi ito para lang paalisin sila. Ito ay erasure. Gusto nilang burahin ang potential ni Leo. Gusto nilang patayin ang apoy bago pa ito maging sunog. Alam ni Arturo at Patricia na ang batang ito na may hawak na uling at nagkakalculate ng force vectors sa gitna ng baha, ay mapanganib sa kanila. Dahil ang katotohanan, kapag ginamitan ng tamang formula, ay hindi matatago. Pinahid ni Michelle ang luha sa kanyang pisngi. Tiningnan niya si Aya, tapos kay Leo. Ang takot sa puso niya ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matigas, mas mainit. Friction. Kinuha niya ang plane ticket. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Manila to Samar, isang tiket paalis sa gulo, isang tiket papunta sa katahimikan at pagsuko. Nilukot niya ito. Nilukot niya ng mahigpit hanggang sa maging bola na lang ng papel sa kanyang kamao. Leo, tawag niya muli. Sa pagkakataong ito, matatag na ang boses niya. Yung code sa ID ng nanay mo, patingin ako. Huminto si Leo sa pagguguhit. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin kay Michelle. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagkaroon ng buhay ang mga mata niya. Hindi na ito black hole. Isa na itong bituin na nag-uumpisang mag-init. Kinuha ni Leo ang sunog na papel at ang lumang ID mula sa bulsa. Inilatag niya ito sa tabi ng vector diagram. Ma'am, sabi ni Leo, at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na nakakatakot at puno ng determinasyon. Ang friction, hindi lang ito nagpapabagal ng bagay. Ito rin ang kailangan para makahakbang tayo pasulong. Kung walang friction, dudulas lang tayo. Tumango si Michelle. Kung gayon, simulan natin ang paghakbang. Sa labas, dumagundong ang kulog, kasabay ng pagkidlat.
na nagbigay liwanag sa maliit na silid. Ang anino nilang tatlo, isang ina, isang bata at isang henyo, ay humaba sa dingding, tila mga higanteng handang makipagbuno sa bagyo. Hindi sila aalis, hindi sila tatakas. Dito sa tondo, sa gitna ng baha at basura, magsisimula ang kanilang counterforce. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Aya sa kaliwa at ang balikat ni Leo sa kanan. Hindi nila alam kung ano ang variable sun na kinalaban nila. Bulong ni Michelle sa sarili. Sa mesa, ang uling na guhit ni Leo ay tila gumagalaw sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at ang equation ng pamilya De Leon ay malapit ng maging unbalanced. Wakas ng Kabanata 1. Ang pagbabago ng tanawin mula sa tondo patungong Forbes Park ay hindi lamang pisikal. Ito ay psikolohikal, isang marahas na paglilipat ng frame of reference na tila bumabali sa liig ng sinumang hindi handa. Kung sa tondo ay amoy imburnal, nabubulok na basura at piniritong isda ang hangin dito sa gated subdivision, kung saan nakatira ang mga piling nilalang ng Maynila, ang hangin ay amoy, cut grass, mamahaling fertilizer, at ang tahimik na seguridad na binabayaran ng milyon-milyon. Lula ng isang lumang taxi na ang suspension ay umaangal sa bawat lubak. Tahimik na nakamasid si Michelle sa labas ng bintana. Iniwan nila si Aya sa pinagkakatiwalaan niyang kapitbahay, si Aling Nena, sa isang bahagi ng tondo na himalang hindi pa naaabot ng baha. Mahirap ang desisyon pero kinakailangan. Ang giyerang papasukin nila ngayong gabi ay walang lugar para sa isang musmos na bata. Si Leo ay nasa tabi niya, yakap pa rin ang kanyang backpack na puno ng mga librong luma at ang kanyang sketchpad. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pag-scan sa paligid. Para sa ibang bata, ang mga mansyon na may nagtataasang pader at electric fence ay simbolo ng yaman. Para kay Leo, ang mga ito ay mga structure, mga barrier na may tensile strength, mga circuit ng CCTV na may blind spots. Nakikita niya ang mundo sa mga grid at angle. Sigurado ka ba dito, ma'am? Tanong ni Leo. Mahina ang boses niya. Halos matabunan ng ugong ng aircon ng taxi. Wala na tayong ibang variable na pwedeng baguhin, Leo. Sagot ni Michelle, pilit pinatatag ang boses kahit na ang sikmura niya ay parang pinipiga. Kailangan natin ng leverage at si Carmen Reyes ang pivot point. Huminto ang taxi sa tapat ng isang black iron gate na may disenyo ng mga barok na dahon. Ang bahay ng mga Reyes, ito ay isang modernist masterpiece. Puro salamin, bakal at konkreto. Malamig tingnan, walang emosyon, parang ang may-ari nito. Bumaba sila. Ang guard sa intercom ay tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Si Michelle, suot ang kanyang slacks na medyo gusot na at blouse na kupas. At si Leo na mukhang basang sisiw sa kanyang oversized shirt. Anong kailangan nyo? Garalgal na tanong ng boses sa speaker. Sabihin mo kay Mrs. Reyes, nandito si Michelle Santos. Sabihin mo, tungkol ito sa investment niya sa De Leon Towers. Mariing sabi ni Michelle. Alam niya ang lengguwahe ng mga mayayaman. Huwag kang magmakaawa. Magbigay ka ng rason kung bakit malulugi sila kapag hindi ka nila kinausap. Ilang sandali ng nakakabinging katahimikan ang dumaan bago bumukas ang maliit na pinto sa gate. Sa loob ng living room ng mga Reyes, ang lamig ay artificial. Ang centralized air conditioning ay nakaset sa temperature na halos nagyayelo, isang malaking insulto sa init at lagkit ng panahon sa labas. Nakaupo si Carmen Reyes sa isang Italian leather sofa. May hawak na baso ng white wine. Suot niya ay isang silk robe na mas mahal pa siguro sa kabuang sweldo ni Michelle sa isang taon. Si Carmen ang presidente ng PTA. Ang babaeng laging abala sa pag-aayos ng charity balls at bake sales, pero tikom ang bibig kapag may estudyanteng na unfair sa grades. Michelle,
Panimula ni Carmen, hindi man lang nag-aalok ng mauupuan. Ang tingin niya ay palipat-lipat kay Michelle at kay Leo na tila ba natatakot siyang madumihan ang kanyang Persian carpet. Anong kahibangan ito? Nabalitaan ko ang nangyari sa ospital, ang pagtanggal sa'yo. Bakit mo dinala ang batang yan dito? Kailangan ko ng tulong mo, Carmen. Direktang sabi ni Michelle. Hindi pera, hindi awa. Kailangan ko ng access. Tumawa ng mapakla si Carmen. Tulong. Michelle, kalaban mo ang mga De Leon. Si Arturo ay kakainin ka ng buhay. At si Patricia, ang babaeng yon ay isang ahas. Bakit ko isusugal ang reputasyon ko para sa isang gurong tinanggal sa trabaho at isang scholar na mas matalino sa lahat ng inenyero na binabayaran ng asawa mo? Putol ni Leo. Natigilan si Carmen. Ang wine glass ay muntik ng madulas sa kanyang kamay. Humakbang pasulong si Leo. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Nasa kanyang elemento na siya. Tumingin siya sa dingding sa likod ni Carmen. Doon, nakasabit ang isang malaking framed rendering ng isang itinatayong condominium, ang Vista del Cielo. Isang proyekto ng De Leon Construction kung saan major investor ang asawa ni Carmen. Yung cantilever design sa ika-20 palapag, turo ni Leo sa larawan. Ang daliri niya ay gumuhit ng imaginary line sa hangin. Mali ang load distribution. Excuse me? Taas kilay na tanong ni Carmen. Ang architect niyan ay galing pang Singapore. Hindi ang disenyo ang mali, kundi ang materyales na gagamitin base sa projection ng budget cost na nakasulat dun sa memorandum sa lamesa mo. Mabilis na sagot ni Leo, itinuturo ang isang papel na nakapatong sa coffee table na puno ng financial figures. Ang mata ng bata ay parang agila. Nakita niya ang mga numero kahit malayo. Lumapit si Leo sa frame picture. Tingnan niyo po ang structural supports dito. Kung gagamit sila ng substandard steel grade 40 sa halip na grade 60, na siyang ginagawa ni Arturo De Leon sa lahat ng public projects niya para makatipid ang shear force sa junction na ito. Gumawa si Leo ng scissoring motion gamit ang mga kamay niya. Ay magdudulot ng catastrophic failure kapag humangin ng higit 150 kph. At sa Pilipinas po, normal lang ang ganyang bagyo. Natahimik ang buong kwarto. Ang tunog lang ng grandfather clock ang naririnig. Kapareho po ito ng formula ng tulay na bumagsak. Patuloy ni Leo, ang boses ay matter of fact. Ang nanay ko, si Luz Biminda, siya ang checker nun. Nakita niya na ang tensile strength ng bakal ay kulang ng 30%. Sinabi niya kay Arturo, pero tinanggal siya. At 2 buwan pagkatapos, bumagsak ang tulay. Namatay ang 30 tao. Tumingin si Leo ng diretso sa mata ni Carmen. Ang anak niyo po, si Miguel. Di ba sa penthouse niyan titira, sabi niyo, nung nakaraang PTA meeting, kung bumigay ang support beams, ang acceleration due to gravity ay 9 amp upan o 8 meters per second squared. Wala pang 5 segundo, nasa ground zero na ang penthouse. Namutla si Carmen. Ang wine glass ay tuluyan ng binitawan niya sa mesa. Ang arrogance sa mukha niya ay napalitan ng horror. Bilang isang ina, tumagos ang logic ni Leo sa kanyang puso, mas mabilis pa sa bala. Hindi ito banta, ito ay physics. At ang physics ay hindi marunong magsinungaling. Diyos ko, bulong ni Carmen na pahawak sa kanyang dibdib. Yung asawa ko, nilagay niya ang lahat ng retirement fund namin dyan. Lahat ng hawak ng De Leon ay bulok sa ilalim, Carmen. Singit ni Michelle, sinamantala ang pagkakataon. Kailangan namin makuha ang ebidensya na tinago ni Luz Biminda para mapatunayan na hindi aksidente ang nangyayari. Para mailigtas ang future ng mga anak natin. Pati ang anak mo. Huminga ng malalim si Carmen. Tumingin siya sa paligid ng kanyang marangyang bahay na biglang nagmukhang marupok na kastilyong buhangin. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana, nakatingin sa labas kung saan nagsisimula ng dumilimang langit. Anong kailangan nyo? Tanong niya. Mahina pero desidido.
lugar para mag-isip at impormasyon. Sagot ni Michelle. Dinala sila ni Carmen sa kanyang study room. Ito ay isang silid na puno ng libro at may malawak na mahogany desk. Agad na inilatag ni Leo ang mga gamit na dala niya. Ang burnt paper na nakuha niya kay Mang Andres at ang lumang ID ng kanyang ina. May ilaw ba kayo na malakas, yung halogen? Tanong ni Leo. Naglabas si Carmen ng isang heavy-duty architect's lamp. Ito, gamit ng asawa ko sa blueprints. Binuksan ni Leo ang ilaw. Ang silid ay naligo sa matalas na liwanag. Kinuha niya ang burnt paper. Sunog na sunog ang gitna nito, halos sabon na. Ang karaniwang tao ay itatapon na ito. Pero si Leo ay kumuha ng isang bote ng baby oil mula sa first aid kit na hiningi niya kanina. Anong gagawin mo? Tanong ni Michelle. Refraction, bulong ni Leo. Ang papel ay opaque dahil sa fiber structure nito na nagsiscatter ng ilaw. Kapag nilagyan ng langis, napupuno ang mga air gaps. Nagiging translucent. Dahan-dahan, gamit ang cotton buds, pinahira ni Leo ng langis ang sunog na papel. Pagkatapos, itinapat niya ito sa malakas na ilaw, hindi sa harap, kundi sa likod. Ang ilaw ay tumagos sa papel. Ang mga parte na naging abo ay nanatiling itim. Pero ang mga parte na ink, dahil ang tinta ay may carbon content na mas dense kaysa sa papel, ay lumitaw bilang mas madilim na silhouette. Hindi ito kumpletong sulat, pero may mga numero at salita na lumitaw. Section 4B sa basement. And 1998 const, agad na kinuha ni Leo ang ID ng kanyang ina. Sa likod nito, may barcode. Tinitigan niya itong mabuti, ang mga numero sa ilalim ng barcode, BA82898. August 28, 1998, sabi ni Michelle. Yan ang petsa kung kailan natapos ang construction ng Teka. Nanlaki ang mata ni Michelle. Ang old library, sabay na sabi ni Leo at Michelle. Ang St. Augustine Academy ay may dalawang wing. Ang main building na bago at moderno at ang old wing na dating monasteryo na ginawang library bago ito ipasara 5 taon na ang nakakaraan dahil sa structural instability. Matalino si Mama, bulong ni Leo, habang gumuguhit ng mapa ng paaralan sa kanyang sketchpad. Hindi niya tinago ang ebidensya sa bahay. Alam niyang hahalughugin nila yon. Tinago niya ito sa mismong bong ng halimaw. Sa foundation kung saan nagsimula ang kasinungalingan nila. Basement, dagdag ni Leo, tinuturo ang blueprints ng paaralan na nahanap nila sa files ni Carmen. Bilang PTA president, may kopya siya ng layout ng school para sa emergency exits. Dito, sa ilalim ng lumang boiler room, ito ang Section 4B ba? Tumingin si Michelle kay Carmen. Paano kami makakapasok? May mga guards ang eskwelahan 24/7 at siguradong alert sila ngayon dahil sa nangyari kay Mang Andres. Tiningnan ni Carmen ang kanyang Rolex. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang oras. Kumunot ang noo ni Michelle. Bakit? Dahil ngayon ang gabi ng St. Augustine Charity Gala. Sagot ni Carmen. May halong pandidiri sa boses niya. Lahat ng security, lahat ng staff, at lahat ng mata ay nasa grand ballroom sa main building. Si Arturo, si Patricia, silang lahat nandoon para magpanggap na santo sa harap ng media. Lumapit si Carmen sa isang kabinet at naglabas ng 2 access card. Ito ang spare cards para sa staff entrance sa likod, malapit sa kusina. Ang kitchen staff ay magiging abala sa pagsiserve ng caviar at champagne. Walang papansin sa inyo kung dadaan kayo sa service tunnels papunta sa Old Wing. Kinuha ni Michelle ang mga card. Mabigat ang mga ito sa kanyang palad. Ito na. Ang susi sa pagpasok sa lungga ng Leon. Bakit mo kami tinutulungan ng ganito kalayo, Carmen? Tanong ni Michelle. Tumingin si Carmen sa larawan ng Vista del Cielo, na ngayon ay tila isa ng death trap sa kanyang paningin. Dahil ayaw kong matulad ang anak ko sa mga biktima ng tulay na yon. At dahil
Tumingin siya kay Leo dahil tama ang batang yan. Ang physics ay hindi nakikipag-usap. Ito ay naniningil. Habang naghahanda sila para umalis, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan ni Michelle at Leo. Nasa garahe sila ni Carmen, naghihintay na mawala ang patrol car sa labas ng village. Leo, tawag ni Michelle, inaayos niya ang kwelyo ng bata. Pinahiram ito ng jacket ng anak ni Carmen para hindi masyadong agaw pansin. Alam mo ba na pwedeng hindi na tayo makabalik dito? Pwede tayong makulong. O mas malala. Tumango si Leo. Alam ko po, ma'am, ang probability ng success natin ay mababa sa 20% kung head-on collision ang gagawin natin. Pero, itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Pinagmamasdan ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Pero ang force ay hindi lang tungkol sa lakas. Tungkol din ito sa point of application. Kahit gaano kalaki ang pader, kung tatamaan mo ito sa tamang resonance frequency, guguho ito. Ngumiti ng mapait si Michelle. Sa loob ng ilang araw, ang estudyante niya ay naging isang sundalo. Ang innocence ni Leo ay ninakaw ng sistema, pero pinalitan ito ng isang bagay na mas matalim, resolve. Hindi tayo gagamit ng dahas, paalala ni Michelle. Papasok tayo, kukunin ang kahon at lalabas. Gagamitin natin ang ingay ng party nila bilang cover. Acoustic masking, tango ni Leo. Ang decibel level ng orchestra at chatter sa ballroom ay sapat para takpan ang tunog ng mga yapak natin sa tunnels. Bumukas ang garage door. Ang gabi ay madilim at mabigat. Nagbabadya ng isa na namang bagyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila tatakbo palayo sa ulan. Susuungin nila ito. Ang St. Augustine Academy, ang lugar kung saan natutunan ni Leo ang tungkol sa mga bituin at atomo, ay ngayon naghihintay bilang isang bilangguan ng mga lihim. Sa ilalim ng pundasyon nito, nakahimlay ang katotohanan na pilit ibinaon ni Arturo de Leon kasama ng semento at bakal. At ngayong gabi, sa gitna ng champagne at mga diamante, ang katotohanan iyon ay huhukayin ng isang labanderas son at isang disgrasyadang guro. Sumakay sila sa kotse ni Carmen, isang simpleng sedan na ginagamit ng mga katulong para hindi mahalata. Si Michelle ang nagmaneho. Habang binabagtas nila ang EDSA pabalik sa Maynila, naramdaman ni Michelle ang pagbabago ng equilibrium. Dati, sila ay mga bagay na tinutulak lang ng puwersa ng kahirapan at kapangyarihan. Objects at rest, staying at rest. Pero ngayon, sila na ang unbalanced force. Handa ka na ba sa acceleration, Leo? Tanong ni Michelle habang tinatanaw ang skyline ng eskwelahan sa dikalayuan. Ang ilaw ng gala ay tumatagos sa ulap, parang beacon ng kasalanan. Hinawakan ni Leo ang AED ng kanyang ina sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang init nito. Opo, ma'am, sagot ng bata. Ang mga mata ay nakapako sa target. Tandaan niyo po ang Newton's second law. Ano yon? EFMA, bulong ni Leo. Ang force ay katumbas ng mass times acceleration. Maliit lang ang mass natin, kaya kailangan natin ng matinding bilis. Pinaharurot ni Michelle ang sasakyan. Papasok sila sa frame of reference ng kaaway at babasagin nila ang batas na itinakda ng mga De Leon gamit ang hindi mababaling batas ng universo. Ang musika mula sa Grand Ballroom ay hindi naririnig bilang melodiya sa ilalim ng lupa. Ito ay nararamdaman bilang isang low-frequency vibration na gumagapang sa mga pader, tila pulso ng isang dambuhalang halimaw na natutulog sa itaas. Sa bawat hagod ng violin sa itaas, para sa Vivaldi's Four Seasons, may kasabay na pagpatak ng maruming tubig mula sa mga kalawanging tubo sa kisame ng service tunnel. Hinihingal si Michelle. Ang kanyang mga flats ay basang-basa na ng tubig baha na humahalo sa langis at grasa ng kusina. Ang hangin dito sa ilalim ay siksik, dense, at mabigat sa baga. Amoy ito ng lumang semento, nabubulok na kahoy at ang masangsang na amoy ng rodenticide.
na ginagamit ng eskwelahan para puksain ang mga daga. Kabaligtaran ito ng amoy na sumalubong sa kanila kanina sa service entrance. Ang amoy ng truffle oil, roasted beef, at mamahaling pabango na sumisingaw mula sa ventilation system ng kusina. "Ma'am, dahan-dahan!" bulong ni Leo. Hinihila ang laylayan ng damit ni Michelle. Nasa intersection sila ng mga piping system. Sa kaliwa ay ang daan patungo sa Old Wing. Madilim doon, tanging ang paminsan-minsang kislap ng mga faulty wiring ang nagbibigay ng liwanag. "Leo, sigurado ka ba sa daan?" tanong ni Michelle. Pinipilit pakalmahin ang heart rate niya na siguro ay nasa 120 beats per minute na. Tumango si Leo. Nakapikit siya sandali, tila nakikinig. Ang acoustic signature ng echo ay nagbago. Mas malawak ang espasyo sa kaliwa. Ibig sabihin, papalapit na tayo sa foundation ng lumang library. Ang density ng pader ay iba kumpara sa reinforced concrete ng main building. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang kadiliman ay tila bumabalot sa kanila, isang physical force na pilit silang tinutulak pabalik. Bawat hakbang ay maingat. Alam ni Michelle na sa oras na mahuli sila dito, tapos na ang lahat. Trespassing, attempted burglary, industrial espionage. Ilan lang yan sa mga kasong pwedeng isampa ni Patricia De Leon habang humihigop ng champagne. Biglang huminto si Leo. Itinaas niya ang kanyang kamao, isang senyales na natutunan niya sa panonood ng mga pelikula. O baka instinct lang ng isang batang lumaki sa tondo kung saan ang pagiging alert ay susi sa survival. May liwanag sa dulo ng pasilyo. Isang anino ang humaharang sa exit na kailangan nilang pasukan. Hindi ito gwardiya. Masyadong payat ang silhouette. At ang posture ay hindi alerto, kundi slouching. Tamad. Sino yan? Ang boses ay bata pa. Pero pilit pinapatigas. Nanigas si Michelle. Kilala niya ang boses na yon. Mula sa anino, humakbang palapit si Jax De Leon. Nakasuot ito ng tuksedo na halatang custom-made. Pero ang bow tie ay nakalas na at nakabitin sa leeg. May hawak siyang vape pen. Ang usok ay dahan-dahang sumasayaw sa paligid ng kanyang mukha na parang halo ng isang angel na nahulog sa lupa. Ang mukha niya ay puno ng pagkabagot na karaniwang nakikita sa mga batang masyadong maraming pera at masyadong kaunti ang atensyon mula sa magulang. Santos, nanlaki ang mata ni Jax nang makilala ang guro. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya kay Leo. Ang gulat ay napalitan ng pamilyar na pangungutya. At ang basurero. "Wow, anong ginagawa niyo dito? Field trip o magnanakaw kayo ng leftovers sa catering?" Bumalik ang authoritative demeanor ni Jax. Ito ang teritoryo niya. Siya ang apo ng may-ari. Siya ang hari ng St. Augustine at si Leo ay isang insekto lang na nakapasok sa palasyo. "Jax," maautoridad na sabi ni Michelle, humakbang paharap para protektahan si Leo. "Kailangan mong tumabi. Wala kaming panahon para dito." Tumawa si Jax, isang tunog na walang saya. "Tumabi? Ma'am, nasa property kayo ng lolo ko. Isang tawag ko lang sa radio ng security. Kaladkad kayo palabas. Sa tingin niyo ba maniniwala sila sa inyo? Isang disgraced teacher at isang scholar na..." Inilabas ni Jax ang kanyang smartphone. Akmang pipindutin na niya ang numero ng head of security. "Ang tensyon sa balikat mo." Biglang nagsalita si Leo. Ang boses niya ay kalmado. Parang nagbabasa lang ng textbook sa gitna ng klase. Natigilan si Jax. "Ano?" Lumabas si Leo sa likod ni Michelle. Tinitigan niya si Jax hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang observer. Tinitingnan niya si Jax tulad ng pagtingin niya sa isang equation na hindi balance. Ang angle ng head tilt mo, ang frequency ng paghinga mo, at ang microtremors sa kamay mo habang hawak ang vape. Patuloy ni Leo, humahakbang palapit. "Hindi ka masaya, Jax. Entropy. Ang disorder sa sistema mo ay tumataas. Nandito ka sa ilalim, malayo sa party.
dahil hindi mo kayang itago ang pressure na nararamdaman mo sa itaas. Ibinaba ni Jax ang telepono ng bahagya. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Huwag mo akong i-psychoanalyze, freak. Hindi ito psychology. Ito ay Newton's third law, sagot ni Leo. For every action, there is an equal and opposite reaction. Ang pressure na binibigay sa'yo ng lolo mo, ang expectations na maging perpekto, na maging malupit tulad nila, naghahanap yan ng lalabasan. Kaya ka nambubuli. Kaya ka nagtatago dito. Kasi akala mo, ang pagiging matigas ay pareho ng pagiging matatag. Umiling si Leo. Pero sa physics, ang rigidity ay nagiging sanhi ng brittleness. Ang mga bagay na hindi marunong yumuko, nababasag. Tinitigan ni Leo ang mata ng bully niya. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang halimaw. Nakita niya lang ang isang bata na natatakot magkamali. Jax, mahinang sabi ni Leo, hindi mo kailangang maging vector ng kasamaan nila para magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Pwede kang pumili ng ibang trajectory. Natahimik ang pasilyo. Ang tanging tunog ay ang hissing ng pipes at ang malayong dagundong ng musika sa itaas. Nakatitig si Jax kay Leo. Ang kamay niya sa telepono ay nanginginig. Nakita niya sa mga mata ni Leo hindi ang takot, kundi isang uri ng awa, pagkaunawa. Wala pang tumingin sa kanya ng ganoon. Para sa lolo niya, siya ay investment. Para sa nanay niya, siya ay trophy. Pero para sa batang ito na galing sa basura, siya ay tao. Dahan-dahang ibinaba ni Jax ang kanyang kamay. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa. Humugot siya ng malalim na hininga at parang may nabasag na pader sa loob niya. May motion sensor sa dulo ng West Corridor. Bulong ni Jax, hindi makatingin ng diretsyo. Lumiko kayo sa kanan, sa lumang maintenance shaft. Walang kamera doon. Gulat na napatingin si Michelle kay Jax. Jax? Tumalikod na ang binatilyo. Sinisindihan ulit ang kanyang vape. Ang usok ay tumakip sa kanyang muka. Umalis na kayo bago magbago ang isip ko. At huwag niyong isipin na magkaibigan na tayo. Ayoko lang ng maingay na skandalo sa gabi ng gala. Isang maliit na variable ang nagbago. Isang desisyon na hindi nasusukat ng numero, kundi ng konsensya. Tumango si Leo. Salamat. Mabilis na hinila ni Michelle si Leo patungo sa direksyong itinuro ni Jax. Nang lumingon si Michelle sa huling pagkakataon, nakita niya si Jax na nakasandal sa pader, nakatingala sa kisame kung saan nanggagaling ang musika. Tila nag-iisip kung paano babasagin ang sarili niyang kadena. Narating nila ang sub-basement ng old library. Ito ang pinakamadilim na parte ng eskwelahan. Ang hangin dito ay stagnant, parang hininga ng libingan. Ang sahig ay hindi semento, kundi lupa at lumang brickwork. Mga labi ng orihinal na monasteryo noong panahon ng Kastila. Dito, turo ni Leo. Binuksan niya ang flashlight na dala nila. Ang beam ng ilaw ay tumama sa isang malaking concrete column na may mga bitak. Ayon sa decoding ni Leo sa ID ng ina, ang coordinates ay tumutukoy sa cornerstone ng Section 4B. Lumuhod si Michelle at Leo sa paanan ng poste. Ang lupa ay matigas, siksik. Kumuha si Leo ng isang bakal na pry bar na napulot nila sa maintenance room kanina. Start digging, utos ni Michelle sa sarili. Ang tunog ng bakal na tumatama sa lupa at bato ay umaalingaw-ngaw sa confined space. Clang thud scrape. Pawis na pawis si Michelle. Ang elegant dress shirt niya ay puno na ng putik. Si Leo naman ay gamit ang kanyang mga kamay para hawiin ang mga natibag na bato. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng itim na lupa. Ito ang manual labor ng katotohanan. Hindi ito nakukuha sa Google. Hindi ito nakukuha sa chats. Kinakamay ito. Binubungkal. Makalipas ang 10 minuto ng walang humpay na paghuhukay, tumama ang prebar sa isang bagay na matigas, pero guwang. Tank. Isang tunog metaliko. Nagkatinginan sila. Mabilis na kinamot ni Leo ang lupa. Unti-unting lumitaw ang isang kalawanging metal box, halos kasing laki
ng shoebox. Ito ay isang standard issue toolbox ng mga engineer noong 90s. Nanginginig ang kamay ni Leo habang inaangat ang kahon. Mabigat ito. Ang bigat ng kasaysayan. Buksan mo anak, bulong ni Michelle. Kinalawang na ang lock, pero isang malakas na puwersa ng leverage gamit ang pre-bar ay sapat na para bumigay ito. Snap! Bumukas ang takip. Sa loob, nakabalot sa plastic, polyethylene na hindi madaling mabulok ay ang mga documents. Ang orihinal na blueprints na may pirma ni Arturo de Leon at isang notebook, ang field diary ni Luz Biminda. Binuksan ni Leo ang notebook, ang sulat kamay ng nanay niya. August 20, 1998. Pinilit ako ni Sir Arturo na pirmahan ang delivery receipt ng grade 40 steel bars kahit na grade 60 ang nasa kontrata. Sinabi niya na ang safety factor ay pwedeng dayain sa papel. Pero hindi ko kayang dayain ang konsensya ko. Kung hindi nila ako pakikinggan, itatago ko ito. Balang araw, ang mga numerong ito ang magiging testigo ko. Napaluha si Leo. Ang mga salita ng nanay niya ay parang sound waves na naglakbay mula sa nakaraan at ngayon lang umabot sa receiver, sa puso niya. Nakuha natin, sabi ni Michelle, halos hindi makapaniwala. Leo, hawak natin ang leeg nila. Sus Mariosep. Ang dramatic naman. Ang boses ay galing sa likuran. Malamig, puno ng sarcasm, at pamilyar na pamilyar. Biglang bumukas ang mga industrial floodlights sa paligid. Nakakabulag na puti. Napapikit si Leo at Michelle, tinatakpan ang kanilang mga mata. Nang makapag-adjust ang kanilang paningin, nakita nila ang perimeter. 4 na security guards na may hawak na baton at tasers. At sa gitna nila, nakatayo si Patricia de Leon. Suot niya ang isang scarlet red gown na kumikinang sa ilalim ng floodlights. Ang kanyang mga alahas ay tila mga bituin. Contrast na contrast sa dumi at dilim ng basement. Hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang nababagot. Talaga bang inisip niyo na makakapasok kayo dito nang hindi ko alam? Tanong ni Patricia, humahakbang palapit pero nananatiling malayo para hindi madumihan ang gown niya. May silent alarm sa old wing door at si Jax, yung tangang pamangkin ko. Nakita siya sa CCTV na kausap niyo. Predictable. Mahigpit na niyakap ni Leo ang kahon sa kanyang dibdib. Ito ang patunay. Matapang na sabi ng bata. Patunay na mamamatay tao ang tatay mo. Tumawa si Patricia. Isang tawa na walang bahid ng empathy. Patunay. Hiho, nasa Pilipinas tayo. Ang patunay ay nabibili. Ang justice system dito ay hindi Newtonian physics na may absolute laws. Dito, ang batas ay relative sa bigat ng pitaka mo. Sinensyasan niya ang mga gwardya. Kunin ang kahon at dalhin sila sa private security office. Bago matapos ang gabi, pipirma si Miss Santos ng confession na siya ang nagnakaw ng equipment kaya siya nandito. Simple. Palapit na ang mga gwardya, mga higante kumpara kay Michelle at sa isang payat na bata. Wala na tayong escape velocity, bulong ni Michelle, na paatras hanggang sa maramdaman niya ang init ng mga tubo sa likuran nila. Napatingin si Leo sa likuran ni Michelle, ang mga tubo. Ang mga tubo na dumadaan sa old wing ay konektado sa central cooling system ng main building. Dahil lumana ang disenyo, gumagamit pa ito ng steam absorption chillers. Ang mga tubong ito ay nagdadala ng high-pressure steam. Napansin ni Leo ang isang pressure valve sa itaas ng ulo ng pinakamalaking gwardya. Luma na ito. Ang bolt ay kinakalawang. May maliit na steam leak, isang manipis na jet ng puting usok na sumisingaw. Pascal's Principle. Pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every part of the fluid and to the walls of its container. Ang gauge sa tabi ng tubo ay nakaturo sa pula. 150 psi. Ang temperatura ng saturated steam sa pressure na yon ay nasa 180 degrees Celsius. Tumingin si Leo kay Michelle. Ma'am? Bulong niya.
gamit ang pinakamahinang boses. Yung kahon, ibigay nyo? Ano? Gulat na tanong ni Michelle. Magpanggap kayo. Distraction. Tumingin si Leo sa sahig. May nakita siyang heavy metal flange, isang piraso ng bakal na kasing bigat ng baseball. Patricia! Sigaw ni Michelle. Nakuha agad ang cue. Itinaas niya ang kahon, akmang ibibigay. Huwag niyo kaming saktan. Ibibigay ko na. Wala kaming laban sa pera niyo. Napangiti si Patricia. Mabuti naman at nagising ka na sa katotohanan, Michelle. Akin na. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Michelle at sa kahon, yumuko si Leo. Kinuha niya ang metal flange. Sa isip ni Leo, tumigil ang oras. Ang mundo ay naging grid lines. Target, ang kinakalawang na stem ng relief valve. Distance, 4 meters. Angle of elevation, 35 degrees. Required force, sapat para basagin ang corroded metal, pero hindi sapat para tumalbog pabalik. Variable, ang viscosity ng hangin. Physics. Bulong ni Patricia habang inaabot ang kahon. Walang kwenta. Mali! Sigaw ni Leo. Buong lakas na ibinato ni Leo ang bakal. Projectile motion, umikot ang bakal sa ere, isang blur ng kinetic energy. Klang, tumama ito ng dead center sa valve stem. Ang kalawang na humahawak sa valve ay bumigay dahil sa impact shear stress. Sumunod ang tunog na parang pagsabog ng bulkan. Boom! Ang high-pressure steam ay sumabog palabas ng tubo. Isang dambuhalang ulap ng mainit at puting usok ang agad na pumuno sa sub-basement. Ah! Init! Sigaw ng mga gwardya. Ang steam ay 180 degrees. Nakakapaso, nakakabulag, nagkagulo. Ang visibility ay bumagsak sa zero sa loob ng 1 segundo. Ang ingay ng sumisisingaw na steam ay parang jet engine. Walang marinig kundi ang hiyawan at ang galit na hiss ng thermodynamics. Leo! Sigaw ni Michelle, nakapikit dahil sa init. Naramdaman niya ang maliit na kamay na humila sa kanya. Dito? Ma'am, yumuko kayo. Ang heat ay umaakyat, mas malamig sa floor level. Hinila siya ni Leo. Gumapang sila sa sahig, habang sa itaas nila ay nagwawala ang mainit na singaw. Narinig nila ang ubo ni Patricia. Nasaan sila? Hulihin niyo sila. Putang... Ubo. Ang fire alarm ay nag-trigger dahil sa heat sensors. Kringgang! Ang sprinkler system ay bumukas. Tubig. Malamig na tubig ang bumagsak mula sa kisame. Humalo sa mainit na steam. Lumilikha ng mas makapal na fog. Ito ay thermal shock, pero para kay Leo at Michelle, ito ay cover. Sa ventilation shaft, turo ni Leo, tinanggal niya ang grill ng exhaust vent na nasa pader malapit sa sahig. Kanina pa niya ito nakakalculate bilang escape route. Sinuong nila ang makipot na lagusan. Masikip, madumi at puno ng alikabok, pero malayo sa nakakapaso na steam. Bitbit pa rin ni Michelle ang kahon. Yakap-yakap niya ito parang sanggol. Habang gumagapang sila palayo sa kaguluhan, narinig nila ang mga sigaw ng mga gwardya na nagkakabanggaan sa usok. Ang plano ni Patricia, ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi laban sa simpleng expansion ng gaseous water molecules. Huminto sandali si Leo para habulin ang hininga niya. Ang mukha niya ay puno ng suot at pawis, pero ang mata niya ay nagniningning. Sabi ko sa inyo, ma'am, hingal ni Leo, may maliit na ngiti sa labi. Kapag ang pressure ay masyadong mataas at walang outlet, sasabog ang sistema. Sa itaas nila, ang gala ay tiyak na nahinto na dahil sa fire alarm. Ang illusion ng kapayapaan ay nabasag na. Tara na, Leo, sabi ni Michelle, tinutulak ang bata pasulong. Oras na para ipakita sa kanila ang third law. Gumapang sila patungo sa liwanag. Dala ang katotohanan na magpapaguho sa pundasyon ng mga delion, mas malakas pa sa anumang lindol. Ang friction ay tapos na. Nagsimula na ang acceleration. Ang ingay ng vac system sa loob ng ventilation shaft
ay parang dagundong ng isang higanteng makina na pilit humihinga. Masikip, madilim. Ang alikabok ay kumakapit sa bawat pulgada ng kanilang balat, humahalo sa pawis at grasa na nakuha nila mula sa maintenance room. Pero hindi tumitigil sina Michelle at Leo. Gumagapang sila na parang mga daga sa loob ng bituka ng isang higanteng halimaw. Sa bawat clanking sound ng tuhod nila sa metal, nararamdaman ni Michelle ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Tachycardia, sasabihin siguro ni Leo. Pero hindi ito takot. Ito ay adrenaline. Ito ay ang kinetic energy ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa katotohanan. Malapit na tayo sa main vent sa likod ng entablado. Bulong ni Leo. Ang boses niya ay mahina, pero walang garalgal. Sa isip ng bata, nakikita niya ang spatial layout ng buong gusali. Ang mga tubo ay hindi lang daanan ng hangin. Para silang mga vectors na nagtuturo sa isang tiyak na destinasyon, ang Grand Ballroom. Sa ibaba nila, sa pamamagitan ng mga slats ng vent, naririnig nila ang muffled na tunog ng palakpakan, musika ng biolin, tawanan ng mga taong busog at ligtas sa kanilang mga toreng garing. Ang kontras ay nakakasuka. Sa ilalim, may kumukulong steam at mga batang naghuhukay ng katotohanan. Sa itaas, champagne at kasinungalingan. Handa ka na ba, Leo? Tanong ni Michelle habang inaabot ang grate na naghihiwalay sa kanila sa backstage area. Tumingin si Leo sa kanya. Ang mukha ng bata ay puno ng uling. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay punit-punit. Pero ang mga mata niya ay lasers. Ang potential energy ay kailangan ng release, ma'am. Let's initiate the reaction. Tinulak ni Leo ang grate. Bumigay ito ng walang gaanong ingay dahil tinanggal na niya ang screws. Gamit ang improvised tool kanina. Bumagsak sila sa backstage area, sa likod ng makapal na pelos na kurtina. Ang liwanag mula sa entablado ay tumatagos sa gilid ng kurtina. Nakakasilaw. Nandoon, sa gitna ng podium, nakatayo si Arturo de Leon. Ang kanyang barong Tagalog ay napakaputi, halos kumikinang. Ang kanyang ngiti ay practiced. Isang maskara na hinubog ng dekada ng panlilinlang. Ang integridad, ang sabi ni Arturo sa mikropono. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa state-of-the-art sound system. Ang pundasyon ng St. Augustine Academy ay hindi lang semento at bakal. Ito ay itinayo sa integrity at honesty. Tulad ng tulay na ating itatayo para sa komunidad, ang pamilya De Leon ay mananatiling matibay na haligi. Sa gilid ng entablado, nakita ni Michelle si Carmen Reyes. Nakatayo ito malapit sa AV console. Maputla si Carmen, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Pero nang magtama ang paningin nila ni Michelle, tumango ang PTA president. Isang maliit na tango, pero sapat na. Ang senyales. Kinontrol ni Carmen ang sound technician. Binulungan niya ito ng isang utos na tila babanta. Umalis ang technician, nalilito. Kinuha ni Carmen ang pwesto sa control board. Ngayon na, bulong ni Michelle. Hindi sila naglakad ng dahan-dahan. Hindi sila humingi ng permiso. Lumabas sina Michelle at Leo mula sa likod ng kurtina at tumapak sa gitna ng entablado, diretso sa liwanag ng spotlight. Ang reaksyon ay instantaneous. Ang daan-daang bisita, mga politiko, business tycoons, mga magulang na nakagown at tuksedo ay napasinghap ng sabay-sabay. Para bang hinigop ng kwarto ang lahat ng oxygen. Isipin niyo ang eksena. Isang marangyang gala, bulaklak mula sa Holland, caviar, at sa gitna nito, 2 taong mukhang galing sa war zone. Si Michelle, basa ang buhok, ang damit ay punit at puno ng putik. Si Leo, isang batang kalye na may hawak na kalawanging kahon na parang banal na relikya. Natigilan si Arturo. Ang kanyang scripted speech ay namatay sa kanyang lalamunan. Anong? Security! Bakit may mga pulubi dito?
Ang boses ni Arturo ay bumasag sa katahimikan, pero hindi natinag si Michelle. Kinuha niya ang lapel mic mula sa podium bago pa man makagalaw ang matanda. Ang feedback ng mic ay tuminis, screech, na nagpatakip sa tenga ng lahat. Hindi kami pulubi, Mr. De Leon. Ang boses ni Michelle ay pagod, pero matigas. Walang tremor. Ito ang boses ng isang guro na nagdidisiplina ng pasaway na estudyante. Pero ang estudyante ngayon ay ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto. Kami ang variable na nakalimutan mong i-calculate. Sa ilalim ng entablado, nagkakagulo na ang security. Papakyat na sila, pero hinarangan sila ni Carmen Reyes. Ginamit niya ang kanyang impluwensya, ang kanyang pagiging donya para sigawan ng mga gwardya. Walang gagalaw, hayaan silang magsalita. O gusto niyong bawiin ko ang donation ng pamilya Reyes? Habang nagkakagulo, kumilos si Leo. Hindi siya tumingin sa mga tao. Hindi siya tumingin kay Arturo. Tumingin siya sa laptop na nakakonekta sa higanteng LED screen sa likod ng entablado. Ang mindset ni Leo ay nasa zone. Ang paligid ay ingay lang. Noise kamta. Ang kailangan niya ay signal. Hinugot niya ang HDMI cable ng presentation ni Arturo at isinaksak ang kanyang lumang smartphone. Ang screen sa likod ay nag-flicker. Mula sa slick corporate logo ng De Leon Group, napalitan ito ng isang itim na background na may mga puting linya at numero. Isang CAD simulation. Tingnan nyo! Sigaw ni Michelle, itinuturo ang screen habang niyayakap si Leo para protektahan ito sakaling may sumugod. Ang simulasyon ay nagpapakita ng isang tulay. Ang tulay na ipinagmamalaki ni Arturo. Lumapit si Leo sa mikropono. Kailangan niyang tumingkayad para maabot ito. Ang tensile strength ng grade 40 steel. Panimula ng bata. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, pero tumatatag habang binabanggit ang mga terminolohiya ng siyensya. Ay nasa 40,000 PSI. Ang i-load requirement para sa tulay na ito, base sa dami ng sasakyan sa Maynila, ay nangangailangan ng grade 60 na may 60,000 PSI. Sa screen, nag-simulate ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang mga linya ng tulay ay nagbago ng kulay. Mula asul, ligtas, naging dilaw, tapos kahel. Kapag pinalitan mo ang bakal para makatipid, patuloy ni Leo, habang pinipindot ang keypad in ng phone niya para baguhin ang variable, binabawasan mo ang elastic limit dare ng istruktura. Ang materyales ay hindi na magbibend. Ito ay mapupunit. Sa screen, ang mga linya ay naging pula, pula ng dugo. Ang tawag dito ay catastrophic failure, sabi ni Leo. Sa animation, ang tulay ay bumagsak. Ang mga sasakyan ay nahulog sa ilog. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Ito ay teorya lang ng isang batang baliw. Sigaw ni Arturo, namumula ang mukha. Ang ugat sa leeg ay halos pumutok. Patayin niyo ang screen. Sinisira nila ang gabi. Teorya? Sigaw ni Michelle. Itinaas niya ang kalawanging kahon. Kung teorya lang ito, bakit ito nakabaon sa ilalim ng lumang library? Bakit namatay ang nanay ni Leo para itago ito? Binuksan niya ang kahon sa harap ng lahat. Inilabas niya ang logbook. Ang mga pahina ay naninilaw na, pero ang tinta ay malinaw. Ito ang engineering logbook ni Engineer Luz Viminda Santos. Dito nakasulat ang utos mo, Arturo De Leon. Ang purchase order ng substandard na bakal. Ang bribes sa mga inspector. Ang petsa ng pagbagsak ng unang tulay. Binasa ni Michelle ang huling entry na may garalgal sa boses. Sinabi nila na aksidente ang mangyayari. Pero sa physics, walang aksidente. Lahat ay may sanhi at bunga. Ang mga kamera ng media na kanina pa nagla-livestream ng event ay naka-zoom in ngayon sa logbook. Sa mga cellphone ng bawat bisita, nag-uumpisa ng kumalat ang balita. Ang mga komento sa social media ay bumabaha. De Leon exposed. Justice for Luz Viminda. Sa sandaling iyon, bumukas ang main doors ng ballroom. Hindi security ang pumasok. Mga unipormadong pulis.
NBI agents, at sa likod nila, mas maraming reporters. Mr. Arturo de Leon, sabi ng namumunong opisyal, hawak ang isang warrant. Ikaw ay inaaresto para sa reckless imprudence resulting in multiple homicide at graft and corruption. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang may-ari ng... Bago matapos ni Arturo ang pangungusap, may isang babaeng sumigaw mula sa likuran. Lolo, si Patricia de Leon, basang-basa, ang kanyang pulang gown ay sira-sira. Ang mukha ay puno ng sut at galit. Tumakbo siya papasok. Sinusubukang pigilan ng mga pulis. Wala kayong karapatan. Attorney ako. Idedemanda ko kayong lahat. Pero hinarang siya ng isang babaeng pulis. Miss Patricia de Leon, kasama ka sa warrant, obstruction of justice, at attempted murder kay Michelle Santos at sa menor de edad na si Leo. Napatingin si Patricia kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Nanalo ka lang dahil sa swerte, Santos, dahil sa clown show na ito. Tumingin si Michelle kay Patricia. Wala siyang naramdamang galit. Pagkaawa lang. Hindi swerte, Patricia. Mahinahong sagot ni Michelle. Sabi nga ni Leo, reaction lang ito. Ang kasamaan niyo ang nagbigay ng force. Kami lang ang equal and opposite reaction. Habang pinoposasan sina Arturo at Patricia, ang flash ng mga kamera ay parang kidlat. Ang glamorous na mundo ng mga De Leon ay gumuho, hindi dahil sa bomba, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang kasalanan. Tulad ng tulay na tinipid ang pundasyon, hindi ito nakatagal sa stress test ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Michelle ang kamay ni Leo na humawak sa kanya. Tumingin siya sa bata. Si Leo ay hindi nakatingin sa mga pulis o sa mga kamera. Nakatingin siya sa screen kung saan nakapaskil pa rin ang Formula A ng katatagan. Ma'am, bulong ni Leo. Balansyado na ang equation. Napaluha si Michelle at niyakap ng mahigpit ang bata. Oo, anak, equilibrium. Ang pagbagsak ng Imperyong de Leon ay hindi isang mabagal na proseso. Ito ay free fall. Sa loob ng sumunod na mga linggo, ang balita ay puno ng mga revelasyon. Ang forensic analysis sa logbook ni Luz Viminda ay nagpatunay na authentic ito. Ang mga whistleblower mula sa loob ng kumpanya, mga empleyadong matagal nang tinatakot, ay nagsilabasan parang tubig na nahanap ang butas sa dam. Si Arturo ay nakulong. Ang kanyang edad at sakit ay hindi naging sapat na dahilan para makatakas sa railing ng publiko. Si Patricia ay tinanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang St. Augustine Academy ay ipinasara ng Department of Education. Ang magagandang gate nito ay nilagyan ng kadena at padlock. Ang mga auditor at structural engineers ay pumasok para suriin ang bawat gusali. Natuklasan nila na halos lahat ng istruktura ay substandard. Ang paaralan na simbolo ng yaman ay isa palang death trap. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay wala sa korte o sa balita. Ito ay nasa streets. Isang buwan ang nakalipas. Ang init ng araw sa Tondo ay hindi nagbago. Nakakapaso pa rin. Ang amoy ng basura ay nandoon pa rin. Bagaman mas mahina na dahil ang malaking bahagi ng dump site ay ipinasara na ng gobyerno para sa rehabilitation. Sa isang maliit na kapirasong lupa na dating tambakan ng mga sirang appliance, may nakatayo ngayong isang tent. Walang pader, walang aircon, walang smartboard, pero may mga upuan at may whiteboard na nakasandal sa isang puno ng mangga. Si Michelle ay nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Wala na ang blazer at heels ng St. Augustine. Ang suot niya ngayon ay tsinelas. Mas mukha siyang bata, mas magaan. Opo, Ma Michelle, sabay-sabay na sagot ng 15 bata na nakaupo sa damuhan. Mga batang dating namumulot ng basura, ngayon ay may hawak na lapis at papel. Okay, ngiti ni Michelle. Para sa susunod nating lesson,
may special guest teacher tayo. Tumayo si Leo mula sa likuran. Iba na ang hitsura ni Leo. Hindi dahil bago ang damit niya, bigay ni Carmen Reyes ang scholarship fund at allowance, kundi dahil sa tindig niya. Wala na ang slouch ng isang batang takot sa mundo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang baba ay nakataas. Lumapit siya sa whiteboard. Kumuha siya ng marker. Sinulat niya ang isang salita. Friction. Sino sa inyo ang nahihirapang magtulak ng kariton kapag puno ito ng bote? Tanong ni Leo. Nagtaas ng kamay ang halos lahat. Ako po. Ang bigat, Kuya Leo. Tumango si Leo. Mabigat yon dahil sa friction o leaky. Ito ang puwersa na lumalaban sa galaw. Ang lupa, ang gulong ang bigat. Lahat yan ay gustong pigilan kayo. Gusto ng mundo na manatili kayong nakahinto. Inertia ang tawag doon. Ang ugali ng bagay na manatili sa kinalalagyan. Gumuhit siya ng isang box sa whiteboard at mga arrows na nagpapakita ng forces. Ganyan din sa buhay. Patuloy ni Leo, tumitingin sa mga mata ng mga batang katulad niya. Ang kahirapan, ang mga taong nagsasabing hanggang diyan ka lang, ang sistema na bulok, lahat yan ay friction. Pinipigilan nila tayong gumalaw. Huminto sandali si Leo. Naalala niya ang old library, ang dilim, ang init ng steam, ang takot, at ang sandaling nagdesisyon siyang lumaban. Pero may batas sa physics, sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-asa. Kapag ang applied force, ang lakas na ibibigay nyo, ang talino nyo, ang tapang nyo, ay mas malaki kaysa sa static friction. Gumuhit siya ng malaking arrow na tumuturo pasulong. Gagalaw ang bagay, magsisimula ang motion, at kapag gumagalaw na kayo, mas maliit na ang friction. Ang tawag doon ay kinetic friction. Mas madali nang itulak ang kariton kapag umaandar na ito. Tumingin si Leo kay Michelle. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mata ng guro, nakita niya ang isang batang dating basura sa paningin ng iba, na ngayon ay isang diamante na nagre-refract ng liwanag. Kaya huwag kayong titigil sa pagtulak, pagtatapos ni Leo. Dahil sa physics at sa buhay, ang paghinto ay pagkatalo, ang paggalaw ay buhay. Nagpalakpakan ng mga bata. Hindi ito palakpak ng mga mayayaman sa gala. Ito ay palakpak ng mga kamay na magaspang, mga kamay na sanay sa trabaho. Pero mga kamay na ngayon ay may hawak na pag-asa. Lumapit si Michelle kay Leo at inakbayan ito. Tumingin sila sa malayo. Sa likod ng mga barong-barong, nakikita nila ang araw na lumulubog sa Manila Bay. Makulay, pula, kahel, lila. Ang light scattering sa atmosfera. Sus Mariosep, ang galing mo nang magturo kaysa sa akin. Biro ni Michelle. Napakamot si Leo sa ulo, nahihiya. Applied physics lang po yun, ma'am. Hindi lang yun physics, Leo. Bulong ni Michelle habang pinapanood ang isang eroplano na gumuguhit sa langit, lumalaban sa gravity, lumalaban sa drag. Iyon ang katotohanan. Binabali natin ang chains gamit ang isip natin. Tumingala si Leo. Hindi na siya nakatingin sa putik. Nakatingin siya sa araw. Naalala niya ang sinabi niya kay Jax, na pwedeng pumili ng ibang trajectory. At sa sandaling iyon, alam ni Leo ang kanyang direksyon. Fnet, Kasma, bulong niya sa hangin. Force equals mass times acceleration. Sila ang force, ang katotohanan ang mass. At ang Pilipinas, sisiguraduhin niyang magkakaroon ito ng acceleration. Nagsimula na ang pagbabago. At ayon sa first law of motion, ang bagay na gumagalaw ay mananatiling gumagalaw. Hanggat walang puwersang pipigil dito. Wala nang pipigil sa kanila.